Yung nakatira sa mga lungsod, na nandun yung presence ng mga Hapon. Medyo well-off pa yung mga nasa bukid kahit pa paano may nakakain. Merong mortal na kaaway yung mga Pilipino. Na mortal, ibig sabihin, can cause your death. Ano? Number one nga yung Japanese military police. Ano? Yung Kempeitai kung tawagin. Ano? Na simply will pick you up anytime and you will be brought to Port Santiago. And maring hindi ka na muli mabalitaan, ano? Okay. Pagkatapos nun. And then yung mga espiya ng Hapon, yung mga may saklol na bayong, ano? Okay. May buta sa gano'n, makapili, ano? Kung tawagin, ano? And then yung pangatlo, gutom. Matindi yung gutom. And then yung mga sakit, pati gamot ikinapos, ano? So maraming namatay sa mga sakit. At kung maraming usong sakit ngayon, marami rin usong sakit noon. Malaria, dysentery, ano. And siyempre, malnutrition, ano, lack of food, walang makanan tao, di mas prone sa sakit yun, ano. At hindi bali na lang kung may gamot. Wala ngang gamot, no. Kaya maging yung mga sakit na curable naman, naging deadly ng panahon na yan. Ay, ang hirap pala ng buhay noon. Ayoko yatang mabuhay sa panahon ng gyera. Ano naman ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Hapon? Madaling sumama sa hukbalahap ang mga tao dahil gutom eh. Ang may pakana sa gutom na yan ang Hapon. Dahil ang kinakain namin kinukuha ng Hapon eh. Kaya kami namang mga hukbalahap, hukbo ng bahay, laban sa Hapon, nagsama-sama kaming prinsipyong lumaban sa nanakop na Hapon na yon. Sabi nila, hindi kayo mananalo sa Hapon kung yung batahan natalo at saka koridor. Kayo pang namumulot lang ng sandata. Hindi kami naniwala sa salitang yan. Pero sa meron talaga, nagre-raid kami sa baryo, 3 rifle, 2 pistol. Karamihan, ganyan lang kabang 3 binyas na kawayan, pinapasan namin. Kala ng mga tao, garilya lahat yun. Pero yung iba, wala lang mas sandate. Sa kalos na lang aking kalooban, sa pakikilaban sa Hapon, dumami kami. Ang mga kapisano noon na nagpasimula, Partido Sosyalista, pamuno ni Abad Santos, Partido Komunista, pamuno ni Crisanto Evangelista, Guillermo Cappadocia, at mga kapisano magbubugid, KPMF, kapisano magsasakat magagawa, AMT, yung kapisano sa politika, Frente Popular. Lahat ng yan nagpulong-pulong ang mga leader, pati na ng mga kaibigan naming nasyonalista, demokrata, dating opisyal ng gobyerno na hindi naglingkod sa Hapon, nagpulong sila. Ako ang kanilang napiling magtatag ng gerilya sapagkat ako ang popular sa mga baryo. Kaya wala na akong ginawa. Halos buong taon ng 1940 at 1941 ang maglakad sa baryo. Nilakad ko lahat ng baryo. Sino gusto magboluntaryo sa inyo? Bakit po? Lalaban tayo sa Hapon. Wala tayong baril. Maski gulok lang, mga sibat, mga pana. Hindi naman tayo makipagputukan sa kanila. Tatambangan lang natin yung kokonting dadaan. Saka natin nagawin ng baril nila. Gawin natin, ponduhan ng baril natin, yung kampo ng Hapon. Ang bida ng bayan sa panahon ng Hapon ay ang hukbalahap, ang hukbo ng bayan laban sa Hapon. Ang mga miyembro ng hukbalahap ay tinatawag na mga huk. Karamihan sa mga huk ay mga magsasaka at manggagawa na pinamunuan ng mga lider ng Partido Komunista ng Pilipinas. Dahil sa mga huk, hindi napatatag ng mga Hapon ang kanilang pananakop sa ating bayan. Hindi sumuko ang mga huk at patuloy silang nakipaglaban hanggang matalo ang mga Hapon noong 1945. Narito na ang ating kasaysayan Top 10. Ang mga pangunahing pangyayari at iba pa noong panahon ng Hapon. Number 1. Ang pagbomba ng Hapon sa Pearl Harbor. Nangyari ito noong December 8, 1941 at naghudyat ng simula ng gyera sa pagitan ng Hapon at Amerika. Binomba ng mga Hapon ang Subic at Clark na sumunod na araw at
naghudyat ng pagkakasali ng Pilipinas sa World War II. Number 2, ang pagtakas ni na Presidente Manuel Quezon at General Douglas MacArthur papuntang Australia. Pagkatapos bumagsak ang Bataan at Corregidor, umalis sina Quezon at MacArthur upang hindi mahuli ng mga Hapon. Sinabi ni MacArthur ang kanyang pangako na, "I shall return." Pero natagalan bago niya natupad ang pangakong ito. I shall return. Number 3, ang deklarasyon ng Maynila bilang open city. Ang ibig sabihin ng open city, walang kinakampihan sa digmaan. Kaya malayang nakapasok ang mga Hapon sa Maynila nang walang labanan. Sabi ng ilan, pagsuko na ito sa mga Hapon. Ang sabi naman ng iba, ito lang ang tanging paraan para hindi na masira ang Maynila. Number 4, pagbagsak ng Bataan at Corregidor. Sa Bataan at Corregidor, umatras ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ngunit, hindi nagtagal ay napilitan sina sumuko sa lakas ng Hapon. Number 5, ang Death March. Ang mga sumuko sa Bataan at Corregidor ay kinulong sa Capas Tarlac. Para makarating doon ay pinalakad sila ng mga Hapon at sino mang matumba o manghina sa paglalakad ay pinapatay. Kaya tinawag itong Death March. Number 6, ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Ito ang tawag sa programa ng mga Hapon na sinasabi nilang makakatulong at makapagpapaunlad sa Pilipinas. Number 7, ang pagtatag ng gobyerno ni Jose P. Laurel. Katulad ng ginawa ng mga Amerikano, ang mga Hapon ay nagtayo rin ng pamahalaan na ang presidente at mga opisyal ay Pilipino. Pero tulad din ng sa Kano, ang dayuhan din ang may kontrol ng gobyernong ito. Ang pangulo ng tinawag na puppet government noon ay si Jose P. Laurel. Number 8, ang paggamit ng Mickey Mouse money. Dahil sa kahirapan noong panahon ng Hapon, ang perang inimprenta ng mga Hapon ay halos walang halaga. Kailangan mo ng bayong-bayong na pera para makabili ng mga simpleng bagay. Parang laruan ang perang ito, kaya tinawag na Mickey Mouse money. Number 9, ang pakikipaglaban ng hukbalahap. Kahit umalis na ang mga Amerikano, pinagpatuloy pa rin ng mga Pinoy ang pakikipaglaban sa Hapon. Ang nanguna dito ay ang hukbalahap o ang mga huk. At sa number 10, ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Noong 1945, sumuko ang mga Hapon sa Amerika at dineklarang tapos na ang World War II. Bumalik ang mga Amerikano sa Pilipinas. Nagkaroon ng halalan at ang naging bagong presidente ng Pilipinas ay si Manuel Rojas. Noong July 4, 1946, sinabi ng mga Amerikano na ibinibigay nila ang kalayaan sa Pilipinas. Mahal ng mga Pilipino ang kalayaan at hindi sila magpapasakop sa dayuhan. Para mas lalo nating maramdaman ang mga pangyayari sa panahong ito ng ating kasaysayan, tanungin natin ang ating mga lolo't lola kung ano ang naging mga karanasan nila noong panahon ng gyera. Paghambingin natin ang kanilang mga kwento. Bagong dayuhan na naman ang sumakop sa Pilipinas at naghirap muli ang mga Pilipino. Pero gaya ng dati, hindi nagkulang ang mga Pilipino para makamit ang kalayaan. Kaya noong July 4, 1946, sinabi ng mga Amerikano na ibinibigay na nila sa atin ang ating kalayaan. Pero, tunay na kalayaan ba ang ibinigay sa atin ng mga Amerikano? Abangan ang sagot. Hanggang sa muli!
Pilipino